Good day everyone, especially to you ma'am. So I'm Narhame Am Sampato, the last reporter to Group 6. So my assigned topic is about different citation style. So before we proceed to the different citation styles, let us know first what is citation. So ang citation ay ang pagbanggit o pagtukoy sa pinagkunan ng information sa isang author, pananaliksik o anumang sulatin. Ang purpose nito is para makilala ang original na gumawa or ang original na author. And of course, to avoid the plagiarism at pagbibigay ng kredibilidad sa isinulat. Yun ang ibig sabihin ng citation. Applicable talaga ang citation most especially sa paggawa ng RL ng isang research study. Now, let's proceed to the different citation style. First is the APA. APA o American Psychological Association 70th edition generally used by the humanities in writing language literature. So, ang APA, as you can see sa table na example kung paano gawin ang APA citation is makikita nyo sa table ang name ng author, year kung kailan ito na-publish to avoid plagiarism. For example, kapag gumawa tayo ng RRL sa research study natin, is palagi natin ilalagay ang word na according to the name ng author at kung kailan na i-publish ang study na ginawa into para ma-acknowledge ang original na author at nang makilala mismo ng reader natin kung sino ang original source ng reference ng study na hiniram natin. So, yung makikita nyo sa table is yan yung example ng APA. So, next is ang MLA. MLA o Modern Language Association, generally used by education, psychology, and sciences. So, ang MLA o Modern Language Association naman, usually ginagamit siya sa pagsulat at pag-cite ng mga sources. Ang purpose or goal ng MLA is para malinaw na kilalanin ang pinagkunan ng impormasyon habang pinapanatili ang daloy ng ideya sa sulatin. Kumbaga para paggawa ng RL, kapag meron tayong kunin na study na related sa study natin, is dapat palaging bigyan ng acknowledgement ang original author nito. Halimbawa ng in-text citation sa MLA, kapag binanggit ang pangalan ng may akda sa loob ng teksto tulad ng nakalagay sa table, Magni developed this argument 6769, ibig sabihin, binanggit na ang pangalan ng may akda which is si Magni. Kaya page na number na lang ang nasa parenthesis. Kapag dalawa ang may akda, the most notorious foreign lobby in Washington is the Sugar Mafia O and Truth 134. Gamitin ang apelyido ng parehong may akda at hindi kailangan ilagay ang N sa loob ng parenthesis. Next is Chicago Manual of Style. Preferred formatting style used by the discipline of history, philosophy, religion, arts, and book publishing. Style Guide of the American Anthropological Association. So, ang Chicago Manual of Style is guide na usually ginagamit ito sa history, philosophy, religion, arts, at sa book publishing. Usually, ang format ng Chicago style is mas detalyado at flexible, kaya angkop ito sa mga disiplinang gumagamit ng maraming sanggunian o footnotes katulad ng ibang citation style na nabanggit ko kanina. Makikita mo rin dito ang name ng author at kung kailan ba na-publish ang isang aklat o libro. So, next is Turabian style o Manual of Writers. So, ang Turabian style ay isang simplified version ng Chicago Manual of Style na ginawa para sa mga estudyante na nagsusulat ng research papers, thesis, at dissertation. Basically, halos magkapareho lang sa Chicago style. So, next is ang IEEE Editorial Style Manual, Institute of Editorial and Electronic Engineers. So, ang Institute of Electrical and Electronic Engineer o IEE
naman is usually ginagamit ito sa larangan ng engineering, computer science at technology. Basically, ang IEEE kapag gumawa ka ng research study is maa-apply ito sa pag-compute ng mga tapos na ng na-gather na data galing sa respondent. Computation after conducting the survey questionnaire of your research study. And dapat after mag-compute is naka-numerical order ito. For example, alin ang mas marami na sagot sa disagree ba o agree or strong disagree. Ganon. So, hanggang dun lang po yung assigned topic ko and thank you.